idineklara na cash at saka cash on hand. Tama po ba? Based on the submitted SALN, Your Honor, wala pong nakalagay na cash on hand or bank deposits. Kahit 5 po? Wala pong nakalagay, Your Honor. Idiwaw. Iniwaw mga kababayan! Napawaw si Chihuahua! Chihuahua, Chihuahua! Wow na wow! Mga kababayan, eto na! Ang nalalapit na paglaya ni Tatay Digong. Mayroon po tayong update dito nga po sa bidyong ito mula dyan sa The Hague, mga kababayan. Antabayanan po ninyo, atin pong ipapanood. Ano na ba ang kalagayan ni Tatay Digong ngayon dyan, mga kababayan, sa The Hague? Matutunghayan po natin ngayon. At ito nga pong impeachment na ginaganap kay BP Inday Sara, talaga naman mga kababayan, naghalukay po sila. At dito ididebunk natin ang kanilang mga hinahalukay, mga kababayan, lalo na po itong si Asong Kanin. Yan po ang lahat ng ating pag-uusapan. Ngunit bago yan, makikisuyo naman muna ako muli na paki-like at paki-share ng videong ito. Maraming salamat mga kababayan sa magla-like at mag-share. At kung bago ka lang, paki-subscribe na rin at paki-pindot ang notification bell all nang sa ganun ay lagi kang updated. Tayin ko sa iyo kabayan. Kung gusto mong ma-shoutout ka, pakilagay yung lugar, ang iyong pangalan at taga saan kayo. Sa bandang dulo po ng videong ito, patapusin po ninyo. Isya-shoutout ko po kayo. Maraming salamat. Eto, diretso na po tayo mga kababayan sa ating pag-uusapan ngayon. Eto po, ano ho? Napawaw na lang itong si itong si Chihuahua, mga kababayan. Wala po siyang nakita dito sa kanyang pagtatanong. Pero bago yan, puntahan po muna natin ito pong mga ginagawa ngayon dyan nga po sa Congress. Or ito muna ang update kay Tatay Digong, mga kababayan. Panoorin po ninyo. Ito munang si Attorney Kaufman sa nalalapit na paglaya ni Tatay Digong, mga kababayan. Attorney Nicholas Kaufman, welcome back to The Hague. How are you today? I'm very well, thank you. Beautiful weather as well. Attorney, tomorrow is a really significant day for Filipino people following the case of the former president. Do you have lingering thoughts or opinion about the reading of the judgment of the appeals chamber? Well, I really have ceased to predict things at this court. As you know, the court's in existential crisis at the moment due to the threat of institutional sanctions from the US government. Also, it has a chief prosecutor who... Teka lang mga kababayan ha, hindi ko pala naisabi sa intro. Dito sa bidyong ito, matutunghayan ninyo, nilaglag po ni Auntie Claire ninyo, ito pong si Marcos Jr. Yes po, tama po ang inyong narinig mga kababayan, ipapakanood ko po sa inyo. At pag ito po nakita ng ICC, tiyak na tiyak mga kababayan, si Tatay Digong ay makakalaya na po talaga. Ito pong salita ni Auntie Claire, mga kababayan, na pandalaglag niya mismo dito sa kanyang among si Bangag. Huwag po kayong aalis mga kababayan dahil ipapapanood ko po sa inyo pagkatapos po nito ni Attorney Kaufman. Yung panlalaglag ni Auntie Claire. Laglagan na ito ngayon mga kababayan, di ba? Laglagan na to. Tuloy natin. Who is alleged to have committed sexual misconduct. He's fighting his way back to the court. Half of his own office don't even want him back at the court. This is a court which needs something to survive. And unfortunately, the only case before the court at the moment is the case of the former president, Mr. Duterte. So, yes, I believe the law is firmly on our side. In fact, you shouldn't forget that one of the judges who found in favor of the jurisdictional arguments that we presented is still in the appeals chamber. That's the Georgian judge, Judge Lord Kipanidze. The other judge who found in favor of the jurisdictional arguments presented by the defense is no longer with the court. That's the French judge, Marc Perrin de Brichambault. Let us hope that the judge who found in favor of the arguments back in 2023 remains constant, and that he manages to persuade two more of his colleagues at least to join him. Now, let us not forget also that back in 2023, the government of President Ferdinand Marcos Jr., represented at the time by Menardo Guevara, the Solicitor General, actually argued that the court totally lacks jurisdiction over the Philippines. So what changed? You may ask yourself. Well, politics, isn't it, really, at the end of the day? Attorney Nick, what does it mean for the decision to be in favor of the defense tomorrow? Well, if the
appeals chamber decides in favor of defense tomorrow, that's the end of it. It's the end of the case against former president. It's also the end of the Philippines investigation. So you can understand the stakes here. It really is all or nothing. And should the decision be otherwise, are there any remedy that the defense sought to? Well, we've reached the explore? end of the road, unfortunately, with respect to jurisdiction if the decision goes against us tomorrow. However, there is the confirmation decision, and that has to be delivered by the 28th of this month. Okay. If the confirmation decision goes against the defense, then we're in for a trial. And that trial will probably start maybe at the beginning of 2027. So, attorney, if the appeals chamber decides against the defense, it will be the end of the jurisdictional issue. Correct. And then we will just focus on the confirmation of charges. Then it will be the confirmation of charges decision. And thereafter, if the confirmation of charges decision goes against the defense, trial. Obviously, in the context of the confirmation of charges decision, the judges of the pre-trial chamber can decide a number of things. They can decide exactly the shape of the case which will be tried in 2027. So let's just wait and see what happens. If the charges are going to be confirmed, attorney, how long, in terms of years, are we looking at Well, for a trial? unfortunately, cases at the ICC move at a glacial pace, and we're looking at a few years. Yes, unfortunately. That's one of the major criticisms of this court, that the cases take so long. And a huge amount of deference is given to the prosecution, allowing them to bring witnesses, the time it takes to bring witnesses. Sometimes also, please bear in mind that we've got an elderly suspect here. The president is 81, and he's given a certain amount of dispensation regarding appearance, days of hearings. It might be the case that we don't have continual sittings. There might be something like maybe 3 or 4 sittings or less a week, once every 2 weeks maybe. It's not clear how a trial will pan out at the present moment in time. Attorney Nick, just to push to that particular situation, should the appeals chamber decide in favor of the defense, are there going to be consequences that the court will address with respect to the former president being detained for more than a year? Well, obviously, if the case goes in our favour, the appeals judgment tomorrow is in our favour, then the former president should be released immediately. Maybe on the same day, maybe the following day. That's all I can say on the matter. Okay. Attorney, just to conclude this, Ayan mga kababayan, pag nagkataon po magdesisyon ngayon ng ICC na pabor dito kay Tatay Digong, it's either ngayon or bukas, sunod na araw, makakauwi na si Tatay Digong. Napaka-good news po nito mga kababayan. At ito na nga po ang sinasabi ko sa inyo na maaring maglaglag kay paglalaglag po ni Auntie Claire dito kay Marcos mismo na kanyang amo, mga kababayan. Panoorin po ninyo itong video na ito at pakishare po ninyo sapagkat pwede po ito makarating dyan sa dahig at makita din po ito ng ICC. Nang sa ganun, maalala po nila na may ganito po pala dapat. Tandaan po natin mga kababayan, ito pong ICC ay nag-rely din po ito sa mga video sa social media, mga kababayan. Nakita nyo naman, di ba? Yung isang nangyari dyan na insidente sa Davao na tumitingin si Tatay Digong ng sa CCTV, di ba sa social media lang din nila kinuha yon? O ito mga kababayan, kailangan din ito i-share ninyo para makarating din dyan sa ICC na ito. Screen record nyo po ito ha kabayan, panoorin nyo po ito. Si Auntie Claire po dito, may kausap po siya at papaano daw po gagawin, ano daw po ang tamang procedure pag si Tatay Digong ay hulihin na, panoorin natin. Francis A., saan po padadaanin yung warrant? Okay, ang sabi ito ha, inisyo ng warrant, idadaan daw muna sa DFA. DFA. Kasi country di ba? DFA, sa DFA, dadalhin sa DOJ. Okay. Pag DOJ, saka i-implement. Issue. Siguro, siyempre, through police. PNP. After that, dadalhin yung naaresto sa local court. Anong purpose? Narinig nyo mga kababayan? Saan daw po dadalhin? Ulitin natin. Auntie Claire, pakiulit mo nga. After that, dadalhin
yung naaresto sa local court. Local court, mga kababayan, pag naaresto na, dadalhin sa local court. Tuloy, Monteclair. Ano purpose? To prove na na-serve yung valid warrant of arrest. Yun pala ang purpose, mga kababayan. Kailangan dalhin sa local court to prove na nasunod ang warrant of arrest. Na na-serve ang warrant of arrest. Saan, Attorney Claire, yung local court? Local court sa Pilipinas. Dito sa atin. At after that, saka kukunin. O, niliwanag niya, mga kababayan. Tinanong dito ng kanyang kausap, Attorney, ano yung local court? Local court sa Pilipinas, yun sa atin. O, Para dalhin sa dahig. Ganun. Yun ang proseso. yun ang proseso, mga kababayan. Huli ka, Anticlair. Ito pala ang proseso. Ang tanong, Anticlair, sinunod ba ito ng amo mong si Bangag? Hindi. Pagkatapos po dyan sa NAIA, diniretso po dyan sa Villamor Air Base. Hindi po yan local court. Wala pong korte na nag-asikaso. Wala pang 24 hours na ipadala na si Tatay Digong. Guys, screen record nyo. Iulit ko po, hindi ako magre-react para mas captured nyo lang itong portion na ito. Panoorin nyo sa Anticlair kung paano niya ilaglag ang kanyang among si Bangag. Francis A., saan po padadaanin yung warrant? Okay, ang sabi ito issue ng warrant, idadaan daw muna sa DFA. DFA. Kasi country di ba? DFA, sa DFA, dadalhin sa DOJ. Okay. Pag DOJ, saka i-implement. Issue. Siguro, siyempre, through police. PNP. After that, dadalhin yung naaresto sa local court. Ano purpose? To prove na na-serve yung valid warrant of arrest. Saan, Attorney Claire, yung local court? Local court sa Pilipinas. Dito sa atin. At after that, saka kukunin. Para dalhin sa dahig. Ganun. Yun ang proseso. Tingnan nyo yung tsura. Francis A., saan po padadaanin yung... Tingnan yung tsura ng babae na tatanong, mga kaubayan, no? Napapakamot siya eh. Ganun. Di ba napapaganon siya? Kasi, hindi yun yung nangyari eh. Pero bakit sinasabi dito ni Anticlair na yun ang proseso? Kailangan dumaan sa local court para masunod ang tamang proseso. Ngayon, tinanong siya ngayon, saan yung local court? Dito, sa Pilipinas. Ang sagot ng Anticlair. Tanong, mga kababayan, sa atin ba, mayroon ba kayong nakita na local court na dinaanan si Tatay Digong? Wala. Kita nyo dito sa reaksyon ng kanyang kausap, mga kababayan, napapakamot at local court? Pilipinas? Pero, local court ba yung Villamor? Di ba, mga kababayan? Wala pong local court. Kaya guys, dapat in-screen record nyo yun Kung hindi nyo naabutan, replay nyo na lang. I-screen record nyo ito kasi nga, ito yung patunay na ang ginawa nila kay Tatay Digong ay hindi po dumaan sa local court. Si Anticlair na mismo ang nagsabi na dapat dumaan sa local court. Hindi po dumaan. Ito pala ang tamang proseso. So hindi po nila sinunod ang tamang proseso. Dapat makarating ito dyan po sa dahig, mga kababayan. Okay? So, ayan na, mga kababayan. Kaya si Tatay Digong dapat lang na makauwi na dito sa Pilipinas. Papakita ko sa inyo yung update. Nandun si Attorney Harry Roque sa dahig. Panoorin natin. Yes, nandito sila. So, si yung Kitty iba ba ay- nandiyan pa? Ayan yung sa bandang kaliwa, mga kababayan, na maliit na video. Ito yata si hindi ako nagkakamali, ito si Alvin Tourism. Ayan, pinapanood nila. Wait lang, Si Kitty, si Ma'am Kitty Duterte? Yes, nandito. At mamaya, sabi nung isa nating kasama dito, nandito daw siya mamaya. So, baka lang. But Baka lang. she's here. So, siya lang Nakita naman. ko siya. Oo. Party parang nagdeklara kagabi, kahapon si Kitty na hindi na raw siya pupunta sa hearing at mas importante na
bumalik siya sa dalaw sa kanyang tatay ngayong araw neto at hiningi na lang niya ang dasal ng tao at ipapadyos na nila ang desisyon na babasahin ngayong araw ng hukuman. So mukhang hindi siya pupunta ng hukuman at itutuloy niya yung dalaw niya sa tatay niya. Oh, that's a very good decision kasi attorney, wala rin naman si Tatay Digong sa hindi naman siya din mag-attend. Yeah. So mas okay na rin yung nandoon din siya, mag-visit na lang siya doon sa sa detention facility. So Yun. Mas maganda pa. Are you Oo. no, we are together here. Oh, you're all together. Yeah. I'm just going to move you lovely ladies to the end, please. Okay. Okay, thank Yes. you. Thank you very much. You're So, welcome. alas 10 na. So, dapat wala na yung mga antay dyan dahil meron ng permit ang mga pro-Duterte na para magtipon-tipon Oo, dyan. atin na yung permit, so dapat wala na sila dito. So pag may makikita tayo isa kasi naano ko sila na. Oo, yes. Actually, attorney, update ko lang kayo, papasok na ngayon ang mga kababayan natin. Oo, so ayun na si Papasok. So sila yung may mga permit to Sila yung may mga ticket. Actually, isa ticket. Kasi online mo siya okay. So So sabi yung nga ticket nila, libre ba yan? O free ba yung ticket? it's a free siya. Okay. Sabi nga nila, last time kasi ang nangyari, meron kaming kasamahan, bigla na lang silang binigyan ng ticket na pumasok. So, siguro kailangan nila ng tao sa loob. So, Kailangan ng audience. Mhm. So 11 pa pala. Ito, Okay. The last 11 pa magsisimula ang pagdinig. Ako, alam mo, yun. alam mo, Hearty, itong paggasama ni Maharlika dito sa ating live coverage ng pagbabasa, napakalaking sakripisyo sa kanya dahil parang alas 12 na ng gabi sa kanya dyan sa California. oh no? my gosh. Thank you very 1:16 much, Maharlika. Oo, pero nakikita natin ang pagsuporta ni Maharlika, yung the fact na naririto siya, gising at nais malaman kung anong desisyon ng ICC. Maraming salamat, Maharlika. At yan naman ang dahilan kung bakit talaga naman ikaw ay talagang kinikilala, no? Bilang isang personalidad na walang hupa, walang kamatayan ng Yan. pagsuporta sa mga Duterte. Well, Yan nga. I think lahat naman tayo magkakaiba lang ng magkakaiba man yung time natin, yung lugar natin, pero yung suporta nandiyan dyan, yung pagmamahal kaya So ayan mga kababayan Pangulong Duterte. tuloy-tuloy ang update dito sa live ni Attorney Harry Roque at ni Maharlika dito nga po sa nagaganap ngayon dyan sa Dahig mga kababayan. At sana wala na dyan yung mga bayaran na mga witness, yung mga nanay na mga hindi naman totoo ang kanilang mga anak ay di umano namatay sa EJK. Sana wag na dyan mga kababayan para hindi naman tayo mas lalo pang madagdagan ng sobrang nakaw ng pera ng bayan. Bueno, mga kababayan, lipat na tayo ngayon dito sa impeachment na nagaganap kay BP Inday Sara. Kung paano po nila ngayon brasuhin. Ito po, nilabasan na po ng mura 2007 hanggang 2024 nasalin si BP Inday Sara. Itong mga panahon na to, hindi pa naman po impeachable si BP Inday Sara, pero bakit pinapayagan ito nito pong mga crooks, mga kababayan? Dahil dyan, umalma po ang taong bayan. Ito po, ayaw po nila na ma-impeach si BP Inday Sara. Ngayon po, matagal na namin sinisigaw yan. Sarsuela po yan. Dahil kung may ebidensya, bakit magpapatawag ba? Butohan na nila, ibasa na nila sa Senado. Kung makakuha sila ng 1/3, edi sa Senado na maglabanan. Bakit diyan di politika lamang para pabaksakin ang rating ng BP Sara? Ngayon, pilit nila pinapadapa, pilit nila dinuduro. Lalo naman, niyayaka sambayan ng Pilipino. Tumatakas ng kanyang rating. At hindi kasi makakapayan kaya impeach si BP Sara. Totoo yan, sir. Talagang ang taong bayan ay mas lalo po na minamahal itong si BP Inday Sara at patuloy na mas tumataas ang kanyang ratings sa kabila po ng mga kababayan na nangyayari ngayon. At ito, ganito nga po nila brasuhin, mga kababayan, ito pong impeachment ni BP Inday Sara.
Nakakalula yung amount. Pagkatinigan mo, 3 billion, di ba? So, ibig ba sabihin yan, how do we compute itong transaction na ito? Kunyari ako, may nag-deposit sa akin na 501,000. That's considered one transaction. Tama po. Now, binalik ko sa nag-deposit sa akin. That's another transaction. Tama po. Outflow naman. So, outflow naman yon. So, magto-total ngayon yon na 1 million. Kasi may pumasok sa akin 500, may lumabas na 500. Tama ba? Mali? Tama po. So, ganun yon. So, basta labas-pasok, nag-a-add to. So, it doesn't mean na pagka sinabi natin may 3.9 billion, does it mean na merong 3.9 billion sa loob ng account? Nakakalula yung amount. Yan mga kababayan, kita nyo naman ano ho, tinambak-tambak na po nila. Lahat na po ng salin ni BP Inday Sara, talagang nakakalula. Ipapakita nila lahat ng mga kung ano-anong maaaring makasira kay BP Inday Sara. Mayroon na palang ganito. Naniniwala pala sila, bakit ayaw pa nilang dalhin doon sa plenary, mga kababayan? After all, alam naman po ng lahat, hindi naman po tanga ang mga Pilipino. Maari yung mga nakataga-sunod nila, yun lang yung mga tanga na pinapaniwalaan nila, no? Kaya siguro paulit-ulit sila nito kasi marami pa silang nakukumbinsing mga tanga ng mga Pilipino. Pero tayo mga matatalino, hindi na po tayo tanga mga kababayan. Wala naman, kahit ano pang ilabas nila dyan, ibulat-lat nila dyan, wala naman po silang karapatan para hukuman si BP Inday Sara. Sa Senado po, magkakaalaman. Ngayon, ang kanilang dapat gawin dyan, kung sufficient ba, kung sapat na ba yan para iakyat sa Senado. Kung naniniwala pala silang sapat na, ba't ayaw pa nilang ngayon sa Senado? Diba? Nagsasayang lang sila ng pera, mga kababayan. Panoorin pa natin ito kay Congressman Marcolita. We're not attached in the original complaints. Hindi po sila kasama sa original complaints. O, kita mo? And using the SALNs as a starting point without necessary predicate evidence supports the position that the investigation of the House of Representatives Committee on Justice is a fishing expedition. We're not attached in the... Kita nyo mga kababayan, hindi po yun naka-attach sa original. Sa original po mga kababayan na mga ebidensya na isinumiti dyan. Supplementary lang po yan, katulad ng mga pinagkakakalat ni Madriaga na panay kasinungalingan lahat, ay hindi po yan yung original na affidavit, mga kababayan. Pero kahit hindi nga ito original na affidavit, abay patuloy pa rin na kiniter nito pong mga congressman. Hindi na po ang mga complainant ang eager na i-impeach si BP Inday Sara, kundi ito na talagang mga congressman. Ganyan po sila kagigil na gigil laban dito kay BP Inday Sara, mga kababayan. Wag na po tayo maglukuhan. Kahit hindi po yan totoo at hindi yan original na nasama sa complaint, bakit hindi nyo sinama nun sa complaint? Sa original, di ba? Kasi luma na yan mga kababayan. Alam nyo kung saan pinanggalingan lang nito mga ito? Ito, panoorin ninyo. Ito kung saan nanggaling yan. Ito yung pinaka-master of all. Master mga kababayan, panoorin ninyo. Pero bago yan, ituloy muna natin itong pagkakapahiya dito ni ano. Ito pala yung ano. To ask the Congressman... Yan din yun mga kababayan, ito pala din yun. Yung itong si Tandang Pastor Dila ay tinatanong niya. Kasi nga 'di ba sinasabi na fishing expedition lang ito dahil dito na sa original. Kaya galit na naman si Lolo Lolo Dila. SALN na isinumiti po ninyo dito sa committee, maaari nyo po bang i-confirm na yung... Ito yung mga kababayan, wala po, napaidiwaw nga lang itong si Chihuahua, mga kababayan. Chihuahua na lang ang tawag sa kanya. Ngayon, saan ba galing ito lahat ngayon na nilabas nila? Ito po yun, panoorin natin ito, dito po yan nag-umpisa. Ito po yung pinaka-original po ng lahat na yan. But what is important is that ito ang pinakamalaga rito. Nagamon si Trillanes, nabuksan, at tinanggap ang hamon. Tinanong ko sila, nakita niyo ang records, hindi ba? Sabi nila, opo. Meron bang 211 million? Well, noon, ngayon, at nung nakaraan, wala po.
O kung wala, di mag-issue kayo ng certification sa amin. Sir, pag-aaralan namin yan. Kasi hindi naman yan ang standard practice ng pag-issue ng certification. Ang standard practice ng bangko, sasabihin lang namin ang balance. Tapos, bago siya umalis, binigay niya ako ng affidavit. At ang sabi ni Senator Trillanes, sabi niya, Attorney Panelo, ito na po yung affidavit na hinihingi ni Mayor Duterte. So, tinanggap ko at binasa ko. Lalo po ako naniwala na kabalbalan lahat itong mga pinagsasabi niya. Kasi, ang sabi niya sa affidavit, may nakilala daw siyang Joseph de Mesa. Yun daw Joseph de Mesa, lumapit sa kanya at sinabi sa kanya na meron daw siyang kakilala na nagsasabi na maraming account si Mayor Duterte. Madalit sabi, hearsay na kay de Mesa, narinig pa ni de Mesa double hearsay. Kung baga, hindi lang ito kwentong kutsero, kwentong barbero pa. Alright. Pangalawa, tinignan ko ngayon yung attachment niya. Pakita ko sa inyo, itong attachment niya. Marami yan. So tinanong ko, yung mga opisyalis, sabi ko sa inyo magaling to, itong form na ito. Ay sir, wala kaming form na ganyan. Computer lang ho yan Kung baga, tinype lang nila yon, pinagsama-sama lang nila. O di lalo na ako naniniwala ako na spurious ang document na ito. At walang saysay ang affidavit na binibigay niya. But what is important is ito ang pinakamahalaga rito. Yan mga kababayan, nakikita natin kung kailan po nag-umpisa ito. Kay Trilling pa rin po, kay Asong Kanin mga kababayan. Diyan pa rin po nag-umpisa yan. Tingnan nyo naman, 2007 pang kinakalkal nila. Mahilig talaga sila mag-backtrack. Mahilig talaga sila bumalik doon sa mga nakaraang panahon. As if naman napatunayan nila, dito pa lang mga kababayan napatunayan na puro kasinungalingan Tingnan natin may papakita ko sa inyo isang punto dito. Nagamon si Trillanes, nabuksan at tinanggap ang hamon. Tinanong ko sila, nakita niyo ang records, hindi ba? Sabi nila, opo. Meron bang 211 million? Well, noon, ngayon at nung nakaraan, wala po. Kung wala, di mag-issue kayo ng certification sa amin. Sir, pag-aaralan namin yan. Kasi hindi naman yan ang standard practice ng pag-issue ng certification. Ang standard practice ng bangko, sasabihin lang namin ang balance. Tapos, bago siya... Yan mga kababayan, dyan pupuntuhan natin. Ako po, may bangko din po ako. No? Ako po, nagtatanong din ako minsan or humihingi din ako ng certification sa bangko. Pag mayroon po tayong pinaggagamitan, di ba? Katulad na lang ng halimbawa, sa trabaho, hihingi ka ng certificate of employment or yung certificate yung sahod mo, statement ng sahod mo kasi nga uutang ka ng sasakyan, utang ka ng motor, di ba? Ganon. Ganon din sa bangko. Minsan kinakailangan niya humingi ka ng certification. Hindi ang ibibigay lang ng bangko, mga kababayan, ay hindi ka ibibigyan na wala kang account doon, wala kang pera noon, wala, hindi. Ang ibibigay nila, yung kung magkano ang naihulog mo. Yun. Tama hindi? O sino rito yung mga bangko? At humingi na kayo na subok nyo ng humingi ng certificate. Di ba ganun lang? Binibigyan ka lang ng certificate kung ano yung mga naihulog mo. May record ka lang doon. Hindi ka bibigyan kung mga nakaraan pa na wala naman. Di ba? Ganun mga, ay naku naman Kaya dito pa lang makikita mo na tapos naghamon nga si Trillanes. Open ang account. Binuksan nila. Nang mabuksan wala naman nakita. Tapos ngayon binabalik ulit nila mga kababayan. Kita nyo na kung paano po talaga yung dito? Yung ginagawa nila sa mag-amang Duterte. Lahat sablay Tapos tambak lang lahat ng mga basura, tambak lang lahat ng mga tapon dito, doon sa mga basura para sa mga Duterte, pero bumabalik sa kanila. Di ba? Lahat ng ito bumabalandra pabalik sa kanila. Kaya ngayon nagre-resulta ito na ang taong bayan, instead na mainis at magalit sa mga Duterte, ay mas lalo patuloy na minamahal ng taong bayan ang mga Duterte, mga kababayan. Di ba? Tama hindi? Tama. Yan pong nangyayari sa ating bansa, mga kababayan. Tingnan nyo nga hindi lang po sa atin. Hindi lang po tayo ang nagsasabi na kurap itong BBM na ito. Panoorin nyo itong balita ng News Blast ng Isiminay.
Pilipinas, pasok sa listahan ng mga pinakatiwaling bansa sa Southeast Asia. Ayon sa pinakahuling ulat, ikatlo na ang bansa sa mga may pinakamababang marka pagdating sa transparency at good governance sa rehiyon. Ang grupong Task Force Kasanag hindi na napigilang magpahayag ng matinding pagkadismaya sa talamak na korupsyon. Mula sa flood control projects hanggang sa isyu ng maletang pera. Narito ang balita ni Paul Montibon. Ayon sa anti-corruption group na Task Force Kasanag, sa panguna ng kanilang founder na si Dr. John Chong, patunay ang ulat na ito na malalim na ang problema ng korupsyon na sumasakal sa ekonomiya ng Pilipinas at sa tiwala ng publiko. Sa pinakahuling Corruption Perceptions Index ng Transparency International, nakapagtala ang Pilipinas ng humigit kumulang 33 sa 100 na marka, dahilan upang mapabilang ito sa mga bansang may mababang performance sa ASEAN pagdating sa transparency at good governance. Dahil dito, inilagay ang bansa sa ikatlong pwesto sa hanay ng mga sinasabing pinakatiwaling bansa sa rehiyon, kasunod ng Myanmar at Cambodia. Nalulungkot tayo, sir, no? Yan ang ating reactions. Napakalungkot at naiinsulto tayo. Dahil una-una, we are the most Christianized country, no? In the whole Asia, according to the late Pope John Paul II. At hindi lang Christianized country. Maraming mga tatalinong Pilipino at marami ring matitinong Pilipino. At yan nga ang hindi natin matanggap-tanggap, being the one organization, Crusades Against Corruption, no? Na hindi matatanggap natin na gano'n ang result ng ating bansang Pilipinas, na we are the most corrupt and then we are the most Christianized country naman. Giit ng grupo, ang ganitong imahe ng bansa ay direktang nakakaapekto sa pagpasok ng mga dayuhang negosyo at mamumuhunan. Number one, transparency is the most important, no, sa ating bayan. At dahil dyan sa mga records na yan, I am sure, no, maapektuhan talaga. No, maapektuhan kasi ang kailangan ng negosyante ay isang matinong leader o isang matinong bayan. Paano maging matino yan dahil sa records na yan? Di affected talaga yung ating economy niyan. Binigyang diin pa ni Dr. Chong ang mga isyu ng maleta delivery scheme, katiwalian sa flood control projects at aligasyon ng diversion ng pondo bilang mga halimbawa ng sistematikong korupsyon na pumipinsala sa mga komunidad lalo na tuwing may kalamidad. Dagdag pa ng Task Force Kasanag, bukas sila sa pagsasampa ng reklamo laban sa mga mapatutunayang sangkot sa katiwalian at hinihikayat ang publiko na lumapit sa kanilang tanggapan para sa mga ulat. Wala tayong sasantusin, wala tayong pipiliin dahil we believe that nobody is above the law. Nananatili yung ating prinsipyo na pag may ebidensya, talagang pupunta yan sa proper agency ang kanilang bagsak. You are not a king, and that is not your kingdom, no? You are a public servant, you are accountable to the public, at mananagot kayo dahil walang forever. Patuloy naman nananawagan ang grupo ng mas mahigpit na kampanya kontra korupsyon sa gobyerno at tunay na transparency sa paggamit ng pondo ng bayan. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, nag-uulat Paul Montibon, SMNI News. Ayan mga kababayan, ayun pala sila, ito pala sila mga kababayan. I-screenshot nyo na ito. Mayroon pala. Teka, i-screenshot natin. Sino-sino. Ay, iba naman ang luwa. Bakit mayroon dyan? Mayroon ba? Ba't may ganyan na dyan? I-screenshot ko muna ito kay wala pa ako ganitong picture eh. Kumpleto sila mga kababayan dito, no? Teka, pasagutin nga natin si Romualdez kung ano ba masasabi niya dyan sa sinasabi ng balita na yan. Eto mga kababayan, teka. Ano ba sasabi mo dyan, Romualdez? Pasok! Hey! 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 Okay, sabay. Yay! 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 Okay. Hey! Laki pa ni Romualdez dito. Ganyan na tayo. At siyempre, uuwi ninyo yung 5 kilong well-milled rice. Yun ang handog po natin, ang ating kongresista kay
Palagay ko, gutom na rin kayo. Taba, oh. Eh? Eh? Eh! Daanan na lang natin sa ganito. Ako po si Martin Romualdez, leader na... Ako po si Martin Romualdez. Eh! Yan ang sagot ni Martin Romualdez. Ngayon, wala akong kinalaman dyan. Hugas buntot ang buhaya ni Mala. Ngayon, mga kababayan, ito na, bloodbath na sila. Magba-bloodbath na sila. Oh. Ayan po, mga kababayan, abang-abang na lang tayo dahil parating na ang tunay na bloodbath. Ito pong dalawang magpinsan ang sa tingin natin magkakaroon po ng laglagan ito sa anumang sandali dahil nabanggit po ni Martin, executive daw po. Sa executive nagmula ang lahat. Sino ba sa executive? Ang bobo mo talaga pag hindi mo alam yun. Alright? Punta na tayo sa mga comment section natin na kababayan, ha? Yung mga mga shoutout ninyo, basahin na natin. Ito, nasa na yun? Ay, hindi mali yan. Yan. Sorry. Hi po, watching from Abu Dhabi. Ay, Mary Gulaki. Oy, shoutout sa iyo, ha, sa Abu Dhabi. Mahalo si Sir Bimar, good morning. Good morning din sa iyo. Hello Bimar, sabi natin Charilo. Sa atin Charilo talaga, sipag talaga natin Charilo. Laging nakaabang sa ano ko. Watching po Sir Bimar, sabi ni Pauman BG. Naglimas na ng bangka dahil basag na, kanya-kanya na ng limas. Kaya naman talagang Martin ang may gawa. Watching from London, United Kingdom, sabi ni Harry Rans Juda. Watching from Purok 5 Cathedral Falls, Kapatan, Lanao del Norte, Mindanao, Bubas Binsulan. Oy, shoutout sa iyo dyan, Bubas Binsulan sa Lanao del Norte. Salamat sa Lord Jesus, makalabas na si Tatay Digong. Cecilio Kabagi. Yan na po talaga ang ating lahat. Ipag-pray natin. Dahil kung papanuorin lang nila si Auntie Claire, maliwanag po na dapat dumaan sa local court at hindi po pinadaan. Kaya violation po yun. Dapat po ibalik sa Tatay Digong. Luminada Luna. Dapat lang po salamat sa Panginoon. Nako po, sabi naman ni Jemeron. God bless, sabi ni Bergie Madihas. Gandang hapon po Sir BMR, watching from Tondo, Manila, sabi ni Maridel Villanueva. Oy, shoutout sa mga taga Tondo. Dami talagang viewers din natin sa Tondo, no? Binhamin Sisor, tuloy lang BMR channel. Ikaw makakatulong sa totoong nangyayari sa bayan natin. Maraming salamat. Tama po kayo sa maliit na paraan. I-share ko po sa inyo at makakatulong po tayo. At tulungan nyo rin po ako. I-share nyo rin po ang mga video ito. Salamat. Tagasaan po kayo, Sir Binhamin Sisor. Loretta Naong like done from Davao City. Dan share to all my friends, sabi ni Maalos. Thank you Maalos sa pag-share. Parang wala namang project sa Tacloban, luma pa rin. Sabi ni Ma'am She's Life Tours. Alam mo, Ma'am She's Life Tours, siguro mayroon kang nagtuturo-turo ka, no? Diyan sa Tacloban. Parang ganun nga rin nung nagpunta ako dyan. Wala akong nakitang mga bagong mga proyekto dyan eh. Parang lumang-lumang ang Tacloban eh. Parang mas, alam nyo, parang mas asinsado pang Dumaguete. Oo, hindi, nakapunta ako ng Dumaguete tsaka Tacloban eh. Halos magkasabay lang yun eh. It's the cooperation of the world leaders and the UN Charter to give justice to PRR, sabi ni Senya Chrome. Dapat mga Duterte lang ang nasa mataas na pamumuno para umasinso ng Pilipinas, sabi ni Fidel Cades. Correct ka dyan, sir. Sana sa 2028 po, BP Sara ang ibubuto natin. Suportahan natin si BP Sara Duterte. Needs. Correct. Sure win na po yan si BP Sara. Ang makakatalo lang po sa kanya, yung magic lang po ni Garcia ng Comelec. Salamat kung totoo uwi na si tatay, sabi ni Leticia Landong. Mahirap sa kanila paramihin Purako. Alright, mga kababayan, ayan na po ang ating nagawang reaction video. Kayo na po ang bahala. I-comment nyo po sa baba at patuloy pa po tayong
humiling doon sa taas na si Tatay Digong ay makauwi na sa ating bansa. Maraming salamat, Pilipinas, as always. Bye-bye!